Tingnan mo siya. 1 metro at 70 sentimetro ang taas. 103 kilo ang bigat. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na aspirante sa heavyweight title noong kanyang panahon. And Stevenson holding up. Good puncher. And he's got him. Makusa supporters have suddenly gone. Defeat. Seems to have sick. Si Frank Bruno ay parang isang kababalaghan ng kalikasan. Puro kalamnan, puro lakas. Yung tipo ng tao na kahit ang mga elite na heavyweight ay magdadalawang isip. Ngunit sa tapat niya, nasa ring ang pinakamakilabot na heavyweight sa mundo. Si Mike Tyson, 22 taong gulang, ay undisputed heavyweight world champion. At isang lalaking nagawa ng magmukhang walang kalaban-laban kahit ang mga nakakatakot na lalaki. Quick right, Samson with the left hand. Look at this, combination. Johnson, Tyson with a left hook, right up and down the on. And he'll stop the fight. Down he goes. At gabing yun, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ramdam sa paligid na may kakaiba. Dahil hindi mukhang biktima si Frank Bruno. Mukhang problema siya at malapit nang mapilitan si Iron Mike na magsikap ng higit pa sa inaasahan ng lahat. Noong ika-25 ng Pebrero, 1989 sa Hilton ng Las Vegas, napaka-elektrisante ng atmosfera, punong-puno ng mga tagahanga ng boxing na di pa nakita sa lungsod. Sa isang gilid ng ring ay naroon si Mike Tyson, na 22 taong gulang pa lamang at isa ng undisputed na kampiyon sa heavyweight. Pagkatapos siyang pag-isahin ng 3 pangunahing titulo, mayroon siyang 35 panalo. 33 dito ay knockout at wala pang talo. Isang boksinjerong sobrang dominante, no ang ilang kalaban ay literal na talo na bago pa man ihagis ang unang suntok. Nasa kabilang panig si Frank Bruno, 27 anyos malaking pag-asa ng Grand Britanya. Siya ay malakas sumuntok. May record na 32 panalo at 2 talo at kahanga-hanga. Lahat ng kanyang panalo ay knockout. Nakatutok ang mundo at sa unang pagkakataon sa maraming taon, seryosong tanong, handa ba talaga si Tyson para dito? Pagdating sa laban na ito, ang buhay ni Mike Tyson sa labas ng ring ay malayo sa pagiging matatag. Ang kanyang kasal kay Robin Givens ay naging isang pampublikong eskandalo. Ang mga pagtatalo, ang mga headline, ang paghiwalay, lahat ay nangyayari sa harap ng lahat ng tao. Si Michael ay nakakatakot sa pinakamagaan na salita. Sa tingin ko, may mga pagkakataon na hindi niya makontrol ang init ng ulo niya. At iyon ay isang banta para sa akin at sa nanay ko. May mga pagkakataon na naging sobrang mapang-abuso si Michael. Hindi man pisikal, pero sa salita. Hindi ko maisip na may kayang mamuhay kasama si Mike Tyson. Yung kilala ko, hindi umaamin na may problema. Noong panahong yon, naghiwalay na rin si Tyson sa kanyang matagal ng trainer, si Kevin Rooney. Habang lalong nagiging magulo ang kanyang mga ugnayang pangnegosyo, habang tumitindi ang tensyon kina Don King at Bill Cayton. Iba na ang kapaligiran ngayon kumpara nung kasagsagan ni Tyson. Mukha pa rin siyang delikado. Nandoon pa rin ang kanyang aura. Pero nagsisimula ng mabasag ang estruktura sa paligid niya. At nakikita yon ni Bruno. Lubos siyang kumbinsido na iyon ang sandali niya. At hindi siya nahiyang sabihin yon. Nakasama ko na siya at kampante akong lumaban sa kanya. Tao lang din siya tulad mo, tao lang. Nagsusuot siya ng sapatos, nagsusuot ng medyas. At gaya ng lagi kong sinasabi at inuulit, nakasama ko na siya at kilala ko siya. Hindi ako maniniwala na hindi siya matatalo. Nasugatan ang kamay niya sa isang aksidente sa kotse. Naghiwalay sila ng asawa niya. Hindi nakatutok ang isip niya sa laban na ito. At kampante na ako kahit bago pa mangyari ang lahat ng ito. At naniniwala akong ito ang tamang pagkakataon para talunin si Mike Tyson. Hindi lang siya basta nagsasalita. Talagang naniniwala siya. At iyon ang dahilan kung bakit kakaiba ang tensyon na nararamdaman. Wala ni isa sa stadium ang may ideya sa kanilang masasaksihan. Tumunog ang kampana at agad lumabas si Mike Tyson na parang gustong tapusin ang laban. Sa loob ng 15 segundo mula simula, bago pa makaupo ang mga manonood, pinabagsak na agad ni Tyson si Frank Bruno
gamit ang malakas na kanang suntok na nagpadapa sa Ingles sa lona. Say he has the same disadvantage as a lion going against the zebra. And I'd have to agree. Let's see how quick he starts. Bruno tries to keep him off. Bruno showing that he's not afraid, hanging on. Bruno's already tagged with the right hand. And there goes Bruno for the first time in the fight. Tumayo si Bruno at agad na nag-shift sa survival mode. Dumikit siya sa kanyang kalaban at ginawa ang lahat ng makakaya para mapigilan si Tyson. Has all the pride of England standing for him. He get tagged again by a right hand. He's trying to hang on to Mike and hit. Mike is just looking for an opportunity about hanging on and hitting Mike Tyson. Tyson pumping to set him up with the left hand. A little wobbly already. Right hand misses Frank Bruno. Bruno has come to try and mix it up. He's hanging on to the head of Tyson. Tyson. Umabot siya sa puntong sumuntok sa bato kaya nabawasan ng isang punto. Back in the assault. He tried about hanging on and hitting. Bruno number one. Well, all the questions about distractions have been answered as Tyson attacks. Bruno doing it. Sa mga unang minuto, parang patungo na naman ito sa isa pang mabilis at brutal na panalo ni Tyson. Pero biglang nagbago ang lahat. I don't think points will mean anything by the time this fight's over. But Frank Bruno with him, he's hanging on, but Tyson is certainly getting the best of it. He's bleeding from the nose. He was down in the very... Biglang tinama ni Bruno si Mike Tyson ng malinis na kaliwang hook na klarong nagpayanig sa kanya. It comes very slowly across the ring. He knows he's in with a bull. Tyson gets nailed with a left hook. Tyson looks wobbly as he attacks Bruno. Bruno continues to throw. Tyson was caught and wobbled. Sa isang saglit, natahimik ang buong estadyo. Kahagawa lang ni Bruno ng bagay na halos wala pang nakagawa. Nasaktan niya si Mike Tyson pero imbes na samantalahin, nag-alinlangan siya kahit saglit lang. At laban sa isang boksingero tulad ni Tyson, yun lang ang kailangan para mawala ang pagkakataon. A shot by Frank Bruno. Tyson trying to fight back. And Bruno inside of 20 seconds to go in the round. Bruno has got to seem to have that fiery look in his eyes right now as he lunges for the challenger. It'll be interesting to see if he's like a wild man in round two. And it looks like he's ready to surprise Tyson by catching him in the first round. He's nailed again to that right hand in close. Tyson continues to come in. We wanted to take time to welcome all our friends in Australia. Natapos ang round bago pa man tuluyang maunawaan ng mga manonood ang kanilang nasaksihan. Pero ibang kwento ang ipinakita ng ikalawa at ikatlong round. Umaabante pa rin si Tyson, pero mas maingat na ngayon sa paglapit kay Bruno. Naramdaman na niya ang kaliwang hook na yon at hindi na niya tinatrato si Bruno na parang karaniwang kalaban lang. It's hard to do that, but a special hello to Chris Myram, Sparks, our producer, his sister, who's also watching in them, and the chant from the better than 5,000 Brits that are here cheering for Bruno to do something against Tyson. This round, which made us all think, well, that's what all was going to happen. But then Bruno suddenly caught Mike Tyson. And then to deliver that right hand to the head. Right now, the superior... Pero bumalik si Bruno sa kanyang plano para mabuhay. Kumapit siya, tinali ang mga braso niya at ginamit ang laki at lakas niya para maalis sa balanse si Tyson tuwing nakakapasok ito. Looks to throw the shot. Bruno was able to block that shot that time. Hand behind the head of Mike Tyson. Tyson attacks with a left of his own. He catches, he can't punch. Tyson misses wild with a... So far, the big heavy blow. Bruno's been able... Umepekto ito sandali, pero si Tyson ay ibang klaseng heavyweight pagdating sa dikitan. The right hand catches Bruno. Left hook. Bruno looks ready to go. Now is when he's going to hang on. Tyson knows that he can catch up with Bruno right now. Bruno trying to keep him off. And the three. A lot of people didn't expect it to go this far. In fact, for the betting public, round three is an important round. It goes beyond round three. There'll be a lot of happy people that pick 4 and above. Of course, this is the... Hindi tulad ng karamihan sa mga malalakas sumuntok na nawawalan ng lakas kapag dikit-dikit ng laban. Nakakaliha si Tyson ng lakas na halos mula sa wala at nananatiling nakakatakot ang mga suntok niya. Around the world, we've seen a better fight than we expected so far.
and your heart's almost with Frank to hope he can in such magnificent shape. Big vicious body shot taken right underneath the heart of Frank Bruno. That left hand and get a punch off. Mike catches him with a good left hook, and Bruno has the wherewithal to hang on to him. Both guys. Tyson lightly did catch Tyson in the first round with a pretty good shot. Come on, punch it out. Tuwing dumidikit si Bruno at sinusubukang pigilan siya, nakakahanap si Tyson ng puwang para sa isang maikling uppercut o hook. Double with that jab. What he's satisfied to do, kind of power at him with his right hand. He's got to try and get on. Salt. Nothing there. Bruno is just kind of a stand-up guy, almost tailor-made for Tyson. A timing body shot. The height advantage that Bruno has, and that it's a question of time before Mike catches him. Listen, he hopes to win. He's got to let that right hand fly. There's a little bit more game than Bone Crusher Smith in his fight. Unti-unti, nagsimulang maipon ang pinsala. Sa kalagitnaan ng laban, namamagana ang kaliwang mata ni Bruno. Bumabaga ang kanyang mga galaw. At ang mga suntok na sandaling nagpayanig kay Tyson sa unang round ay ngayon ay mahina na ang dating. Just really bores in like a madman, throwing that right hand. Tyson is almost measuring him now. Well, a lot of people didn't think we'd get to the fourth round, and then Richard Steele had to take a point away as well in the first round from Bruno for hanging on. Unti-unting binabaklas ni Tyson si Bruno. Sa ika-4 at ika-5 round, naging labis na ang presyon. Bruno right hand. That light. Ooh, another right hand gets through. Come on, punch it, get out of there. Right, pull him back. Come on. Style that Bruno is fighting here. Tamang maraming ginagawa ni Bruno. Ngunit tuwing tumitigil siya at sinusubukang makipagpalitan ng suntok, pinibigyan niya si Tyson ng gusto nito. Isang matangkad at tuwid na target sa harap ng pinakamapanganib na boksingero sa mundo. But Tyson doesn't get frustrated. He just goes about his business. Uppercut comes that time. Number 5. And Tyson attacks. Many a boxing observer never... Nagpakawala si Tyson ng malalakas na suntok sa katawan para piliting ibaba ni Bruno ang depensa at mailantad ang ulo. Kapag pinoprotektahan ni Bruno ang katawan, nai-expose ang ulo niya. Pero kapag tinatakpan ng ulo, binabanata naman ni Tyson ang katawan niya. Walang tiyak na sagot o depensa. Attempting to make a better fight of this than most people thought possible. He's lost every round about hanging on and hitting. Si Bruno ay lumalaban gamit ang tapang, tinatanggap ang mga suntok na matagal nang tumapos sa karamihan sa mga heavyweight. Nagsisimula ng manghina ang kanyang mga binti, nawawala ang timing at bumabagal ang kanyang mga kontra-atake. Mukhang malapit na ang katapusan at ramdam ito ng lahat ng nanonood. About 8,000 or 9,000 at the Hill Hotel. Bruno was caught that time, and Tyson knows it. Tyson trying to attack now to finish him off. He can. He's still in big trouble. The uppercut catches him. Pagkatapos, sa 2 minuto at 55 segundo ng ika-5 round, naipit ni Tyson si Bruno sa mga lubid at pinakawala ng huling pag-atake. Remember, a fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in and has stopped the fight. Nakita ni Richard Steele na tinatanggap lang ni Bruno ang mga suntok, kaya agad niyan itinigil ang laban kasabay ng pagtatapon ng tuwalya ng coach ni Bruno. Sa wakas, tapos na. Technical knockout sa ika-5 round at nanatiling undisputed World Heavyweight Champion si Mike Tyson. Nakayanan ni Frank Bruno ang 5 round laban sa pinakakinatatakutang heavyweight sa mundo at nasaktan pa niya ito sa unang round. Umalis siya sa Hilton ng Las Vegas matapos ang isang performance na nagdala sa kanya ng tunay na respeto mula sa lalaking tinalo halos lahat ng kanyang nakalaban.
Pagkatapos ng round na yon, mukhang kinaya ni Bruno. Sa tingin mo ba ganun niya? Siguradong sigurado at malakas talaga siyang sumuntok. Ibig sabihin, mas malakas siya kaysa sabi ni Geka. Walang duda, ang lumalaban sa kampeon ng mundo gaya ni Ali ay dapat pinakamagaling na boksinggero. Hindi yun ang gusto ni Bruno, pero hindi rin maliit na bagay. Napuwersa ni Frank Bruno si Mike Tyson sa isang uri ng laban na hindi na nakasanayan ng mga tao. Isang laban na kinailangan mag-adjust, manatiling alerto, at ituring ni Tyson ang kalaban bilang tunay na banta. At nung taong 1,900 at 89 bihirang-bihira ang ganitong pangyayari. Sa bandang huli ng kanyang karera, magtatamo rin si Bruno ng pandaigdigang titulo. Nakaharap din niya muli si Tyson noong 1946, isang rematch na nagtapos din sa halos parehong paraan. For the Tyson of Juan Bedelia Mathis. There's a combination uppercut by Tyson. Tyson laying it on, pouring it on. Down goes Bruno into the ropes. Pero ang kwento na patuloy na naalala ng mga tao mula noong 25 ng Pebrero, 1989 ay palaging ang kaliwang hook sa unang round. Ang oras na isang puwersa ng kalikasan mula silangang Londres ay pinayanig ang kinatatakutang boksingero sa mundo. Iniwan ni napigil ang hininga ng buong estadyo. Sa isang kisap mata, nariyan ang imposible, tapos naglaho.